Ang nag-start ito, nung gusto ko na mag-coach, so nag-apply ako dun sa gym na pinag-workoutan ko, which is commercial na siya that time. Ang sabi lang sa akin is, ba't ka namin tatanggapin? Client ka lang namin. May isa pa akong nilapitan na gym. Ang unang sabi sa akin, ba't ka namin tatanggapin? Hindi naman maganda katawan mo. So nakakita ako ng gym na Bakal Gym. Nung time na yun, itong Bakal Gym na to, they offered me parang 20 pesos per hour for 6 hours. So nung nag-start ako talaga magturo, hindi ko inisip kung magkano yung kikitain ko. Ang gusto ko lang talaga is yung being passionate dun sa work and gusto kong masimulan. That time, sobrang baba ng basic nun, pero yun yung hindi yun basic. As in, sobrang ano. Waking Nation, ready na ba kayo? Welcome to the Waking Podcast at kasama ko ngayon si Coach Flex. Hello Waking Nation, and finally nandito tayo ngayon with Coach Justin. So it's been a while na nagkasama-sama kami here, and basically kahit sobrang busy yung schedule ko, syempre bibigyan ko ng oras si Waking. And para sa inyo rin to. So, syempre Coach, ang tanong ng madami at kami, curious kami. So, paano ka ba nagsimula sa fitness? I started kasi basketball player ako nung high school and college. So right after nun, to i-fast track na natin siya. So dahil sobrang liit ko, hindi ko kaya mag-pro level. Anong position mo, Coach? Point guard. Point guard. So hindi ko na kayang umabot dun sa pro level. So I decided na i-quit na yung basketball. Pero syempre, during that days, talaga ako very conscious ako talaga sa katawan ko. So ayokong tumaba. So nag-isip ako ng way kung ano yung gagawin ko. So yun, I decided to go to the gym. Kailan yan, Coach? Anong taon yan? This is mga way back 1999. 1999. Wag nyo na alamin yung age ko. Shoutout dyan sa UP Maroons. Champion na tayo next year. So, yun, Coach, nag-basketball ka. Anong una mong ginawa, after mo mag-quit sa basketball, anong ginawa mong kind of training? Bodybuilding ba agad? Hindi Kasi nung I quit basketball talaga, medyo na depressing sa akin yun. So, nung bata pa kasi ako talaga, ang dream ko talaga makalaro sa PBA. Then, so, dumating lang talaga yung point na kahit mag-tryouts na ako dun sa mga commercial leagues, kahit na sabihin nating magaling ako nung time na yun, dahil sa height ko, yun yung naging hindrance sa akin. Yun yung naging disadvantage ko na mabilis ako, pero may mas matangkad sa akin na kasing bilis ko lang din. Oh. So, naghanap lang talaga ako ng ibang way para mawala yung pagiging depressed ko. So, sakto nga yun, may friend ako na nag-invite sa akin na to go to the gym, which ayoko talaga mag-gym kasi nung mga panahon na yun, di ba, pag sinabi nilang nag-workout ka or nag-gym ka, mawawala yung pulso mo, babagal ka. Sa basketball. Sa basketball. Nga. So, ayoko. Tsaka ayoko rin kasi talagang lumaki nun kasi talaga ang passion ko talaga nung that time na yun is basketball. Pero inisip ko na rin, wala nang ibang way para matanggal ko yung depression ko So I decided to go to the gym. Tapos meron din yan kwento ko na lang din sa inyo guys. And then after nung depression ko dun sa basketball, syempre meron tayong napapagimik na ako, napapainom na ako. Yan yun So di na ako... Naging party boy ka din, Coach? Parang ganon in a way. Parang ganon in a way na parang na-feel ko rin na dumating din yung point na hindi ko na rin alam saan patungo yung buhay ko So, yun na yung nag-start na ako mag-workout. Tapos naka-meet ako ng mga friends. Pero nung time na yun, workout lang talaga ang gusto kong mangyari. Anong klase ng workout yung ginagawa mo nun? Nung time na yun, bodybuilding na talaga. Bodybuilding na talaga. Oo, bodybuilding na. Kasi, syempre nung time na yun, going to the gym, most of nung mga nagwo-workout doon, yung mga clients there, kasi I started sa Bakal Gym So, wala naman masyadong mga nagpa-functional doon. So, more on buhat talagang, more on bodybuilding. So, yun yung nakikita ko. Tsaka yung era na yun, which is yung mga early 2000 na, ito na yung kasikatan na ng mga bodybuilding. Yan sila Ronnie Coleman, Jay Cutler. So, hanggang nanonood na ako noon. Curious ako, Coach, kasi syempre madami nagsisimulang mag-workout. Hindi masyadong nagle-legs. Ikaw ba nung nagsimula kang mag-workout, mag-bodybuilding, nagle-leg workout ka na ba? Actually, leg workout talaga pinaka-paborito ko. Kasi nung time Ever since? Ever since. Kasi since nung nagba-basketball ako, kasi may training din kami talaga na
most of our workouts, wina-workout namin puro legs. So wala kami masyado sa upper. Ako, yung mga point guards that time, legs ang pinapalakas talaga sa amin. Hindi masyado yung upper. Oh. So paborito ko siya talaga. Alam, sigurado ako tanong ng madami. So, ikaw, as a coach, as kilalang coach, so, tanong ng madami, ano bang pinakamagandang leg workout? So, kung magbibigay ka siguro ng isa or dalawa, coach, tingin mo ano yun for you? For me, syempre squats. Squats. Kasi sa squats kasi majority marami siyang tinatamaan na eh. Oo. So natatamaan na yung natatarget na yung glutes, yung quads and hamstrings in a way. Tsaka dagdagan ko na lang din para at least may leg extensions and leg curl para isolated yung quads and So, hamstrings. yun yung tatlong paborito yung mong tatlo. workout. Kung tinatamad kayo mag leg day, yung tatlo lang yun na yun ang gawin nyo. Or kung tinatamad din kayo mag squats, so kahit mag leg press na lang kayo. At kung mapapanood nyo, Waking Nation, grabe mag-squats to si Coach Flex. 500 pounds ba? Siguro. Yun yung warm-up niya. 220 kg. Ayun yung warm-up ni Coach Flex. Pero dati pa yun. Dati na yun. So yun nga, ang naging motivation mo is parang medyo na-depress ka. So kamusta? Nakatulong ba? Definitely nakatulong sa akin yung pagba-bodybuilding ko. And nagkaroon ako ng panibagong passion. Kasi ako once nag-commit ako sa isang sport talaga, gusto ko talaga yung maging one of the best ako eh. Kasi nung pumasok ako nung nagba-bodybuilding na ako, wala talaga akong plano mag-compete nun eh. Pero sabi kong gano'n, ano tong ginagawa ko? Workout lang ako ng workout. So ano to, paganda lang ako ng katawan. Ano to, manchichicks lang ba ako? Gano'n. Ayan. Diba? So hindi. Siyempre, dumating yung point naman na in time, gusto ko rin mag-compete. Gaano ka katagal nag-workout? So, yung continuous na nag-workout bago ka nag-compete. So I started 'di ba 1999 Oo. na nag-workout. So I decided to compete dun sa first competition ko is 2007. So may 8 years din. Ako naalala ko, coach, nagsimula ako mag-workout mga 2000. Yung sa regular gym na talaga, 2009. Tapos nag-compete ako 2014. 10, 11, 12, 13. So may 5 years. 5 years din, oo. Ayun. Tapos, sumali lang ako ng novice competition. Tapos after nun, parang sabi ko, ay, magko-crossfit na lang muna So ako. parang trinay mo lang talaga. Oo. Pero talaga ang pinaka-love ko talaga CrossFit. is, yung passion ko talaga, bodybuilding. Okay. Doon talaga ako sobrang seryoso. Sabay yun, sumali ako ng bodybuilding. 1 month before, may sinalihan akong CrossFit competition. Yung CrossFit, parang sabi ko, tatry ko lang to. Pero ang sobrang seryoso talaga ako, kabadong-kabado talaga ako, bodybuilding. Kasi yun yung antagal ko nang ginagawa eh. Okay. Yung parang hindi ko matitake pag natalo ako. Kasi sobrang seryoso ako sa bodybuilding nun eh. Yun. Eh, ang hirap din ng bodybuilding. Hindi, mahirap talaga. Tapos, Kasi may disiplina talaga. Tapos after mo mag-novice, kailangan mo na mag-pro, di ba? Or weight category. Weight category. Ang lalaki na ng mga kalabang ko nun. Sabi ko, sa susunod na lang. Kaya nag-crossfit muna ako. Pero may plano ka na bumalik. Bodybuilding. Eh, yung bossing natin, niyaya ako sa triathlon eh. Yeah. Baka ako rin soon. Ayun. Ano naman, coach? Ano ang nauna at what led you to choose coaching as a profession? Ang nauna dyan yung coaching talaga. So yun nga yung after nung nag-workout ako, after 2 years noon, I decided to teach. Oo. Kasi parang nagustuhan ko na, naging passionate na ako dun sa work. So dun ako nag-start mag-teach. Pero marami rin akong struggles na encountered na bago maging coach. So ang nag-start ito, nung gusto ko na mag-coach, so nag-apply ako dun sa gym na pinag-workoutan ko, which is commercial na siya that time. Nung nag-a-apply ako, ang sabi lang sa akin is, ba't ka namin tatanggapin? Client ka lang namin. So, yun yun. So, yun yung unang-una. Oo. So, ang nangyari dito, yung coach nung nandun, close friend ko yun, sabi lang niya sa akin, bro, hanap ka muna ng mga gyms na pwede ka magkaroon ng experience para if ever, kasi sa mga commercial gyms talaga medyo sila eh. Di ba? Medyo strict sila pagdating sa ganyan. Mamaya, coach, kwento mo sa akin saang gym yan. Yan. Tapos, so naghanap ako. That time kasi, hindi pa uso yung mga Google eh. So, di ba? Ito, classified ads pa talaga.
So nakakita ako ng gym na Bakal Gym na nag-try ako mag-apply. Tapos Waking Nation ito yun eh. So nung nag-start ako talaga magturo, hindi ko inisip kung magkano yung kikitain ko. Ang gusto ko lang talaga is yung being passionate dun sa work and gusto kong masimulan. So nung time na yun, itong Bakal Gym na to, they offered me parang 20 pesos per hour for 6 hours. So yun lang yun. So 20 pesos. So that time sobrang baba ng basic nun, pero yun yung hindi yun basic. As in sobrang ano. So yun, greenab ko yun para at least magkaroon ng experience. Then after that, yun, kumuha na ako ng mga certifications. Then may isa pa akong nilapitan na gym. Ang unang sabi sa akin, ba't ka namin tatanggapin? Eh, hindi naman maganda katawan mo. So itong mga things na to, ito yung mga nag-ano sa mind ko na parang kailangan may knowledge ka. At the same time, mas maganda rin talaga pag when you apply. Walk your talk. Yes, mismo. Dapat maganda yung katawan mo. I'm not saying na kailangan maganda katawan nyo talaga, guys. Importante pa rin talaga may knowledge tayo pagdating sa coaching. Pero yung dalawang yun yung pinagsama ko eh. So, nung nag-apply ako, bumalik ako dun sa gym na yun na nagpaganda na ako ng katawan. Yun, that's the time na na-hire na niya ako. Gusto ko lang isingit, coach, bigla lang pumasok sa isip ko. Eh ngayon, syempre, ano ka na, president ka na ng Anytime Fitness. Hindi. joke lang yun, Waking Nation. Baka lang, soon to be. Sana. Syempre ikaw, nag-hire ka na ngayon ng mga trainers, di ba? Yes. Nag-i-interview ka na rin, coach. Yes. Tinatanong mo rin ba yan? Kung bakit ka namin tatanggapin? Hindi. Kamusta naman ngayon? Actually, ako naman yung pagka nag-interview ako, ang unang-unang tinitingnan ko talaga dun sa ini-interview ko kung very passionate siya sa work. Yun yung tinitingnan ko talaga. Wala akong pakialam gaano katagal ang experience mo. Wala akong pakialam kung gaano karami certifications mo. Ang kailangan ko kasi talaga yung very passionate sa work and may commitment ka talaga dun sa work. Kasi marami akong nakasamang coaches talaga. Ang tagal na nila sa industriya. Pero alam mong, guys pasantabi lang. Pero maraming coaches dyan na kahit gaano katagal na, yung work ethic hindi okay. So tumagal lang sila. Tokati Church, tumagal lang sila. Tapos marami rin naman dyan na maraming certifications. Pero hindi naman nila ma-apply kasi wala silang masyadong experience eh. So, paano ko magkakaroon ng maraming experience? Ang pinaka-sikreto dito is, syempre, you need to have clients. Kasi kung wala kang kliyente, iisa, dalawa lang yan, or tatatlo, walang mangyayari. Diba? Mas marami nga yung marami kang clients. Kasi meron talagang, yung tinatawag nating may tawag dito. Minsan may nagkakamali rin tayo sa pagtuturo. Ako, aminado naman ako nung nag-start ako magturo, may mga flaws din ako eh. Pero yung flaws na yun, inaaral ko ulit para at least in time, mapolish ko. Meron ka na bang mga na-hire na coach na hindi ganun kaganda yung katawan? Meron din akong hinahire na mga hindi ganun kaganda katawan. Or hindi maganda yung katawan? Meron ka nang na-hire? Marami. Pero once na nakapasok sila dun sa company namin, definitely, gaganda katawan. Nag-i-improve din. So yun lang naman. Kasi yung pagpaganda lang naman ng katawan, it's about lang naman how you motivate the coach eh. So ako, yun lang lagi kong sinasabi sa kanya na, sige, kompleto ka sa certifications, you have the knowledge. Pero once na pumasok yung kliyente, ang unang-unang naman talagang tinitignan yan is how you look. So syempre, kunyari ako, gusto ko magpaganda ng katawan, ikaw yung nakita ko. Kaya niya ba? Parang ganun. So, mas maganda na yung pagpasok pa lang nung client, maganda na impression sa'yo. Tapos nakausap ka pa, so may laman yung utak mo. So definitely kukunin ka as a coach. So coach, ano masasabi mo sa mga viewers natin na gusto rin maging coach? Waking Nation, so ito yung mga tips ko sa mga aspiring coaches out there. So number 1, syempre, is kailangan very passionate kayo dun sa work nyo. And very important kasi being passionate sa work kasi kahit mababa sweldo nyo, mataas ang sweldo nyo, gagawin nyo yung trabaho nyo. Pangalawa is commitment. Very important yung commitment sa work nyo, dun sa company papasukan nyo. Syempre, once you commit, kailangan gawin nyo lahat ng kailangan gawin. And pangatlo, ito lang yung pangatlo, kailangan yung client nyo, alagaan nyo, mahalin nyo. Hindi ko sinasabing mahalin as shoshotain nyo pero mahalin nyo, kunyari yung goals nila, they have goals, alagaan nyo sila na if they want to get
they want to lose weight. Yan. So, tutukan lang natin sila. And last, huwag tayong magmukhang pera. Kasi maraming coaches out there ngayon na pag nakakita pa lang sila ng kliyente, pera na agad yung nasa isip nila. So, for me, unahin nyo muna yung kliyente nyo. And yung kikitain nyo will follow. Ito, curious din ako dito. How did you first come across Waking? Actually, bumibili na talaga ako kay Waking noon pa. Tapos, way back 2016, may friend ako kasi na nagtanong sa akin na parang, bro, gusto mo bang maging part ng Waking supplement? Sabi ko, ba't ako? Sabi ko gano'n. So, medyo lang din ako kasi that time, Sinong friend? si Jedy. Okay. Si Jedy. So actually, si Jedy yata yung unang inaalok ni Sir Nigel to be an athlete. Tapos parang sinabi niya, baka ikaw gusto mo. So sabi ko, sige, sabi kong ganun. Tapos, pero ang tanong ko sa sarili ko talaga nun, bakit ako? Kasi that time, sabihin natin, nung time na yun kasi, doon sa area namin, kilala ako. Pero hindi naman ako kilala sa ibang area. So, doon ako nagtaka lang. Tapos, na-meet ko Sir Nigel that time na 2016. Then, ang gusto yata ni Sir Nigel, gumawa kami ng parang body transformation for 8 weeks yata to 16 weeks. Pero sabi ko kasi na parang mas okay sana if we do a workout program na lang na videos para at least napapanood ng mga clients yung workout mismo. So, doon kami nag-start. Doon ako nag-start na maging Waking. Saan yun? Saan ka bumibili na store? Marcos Highway. Marcos Highway pa yun. Oo nga pala. Mr. CEO, ano ba ang sumunod na... Pasok na ba ako? Pasok ka na, Sel. Video, parang ano bang sumunod? Camera mo ba? Ano nga ulit yung sumunod na branch? Yan. Mas ba yung tsura ko? Yan. So, sir, ano masasabi mo kay Coach Flex nung nakilala mo siya? Actually, Waking Nation, nung nakilala, ito with all honesty si Coach Flex kasi kung ano yung nakikita mo ngayon, yun din yung, di ba, before pa naman siya maging Coach Flex, kilala na namin siya eh. So even before nung nasa gym pa siya sa Holy Spirit, hindi pa Anytime Fitness, na pinakilala siya. Alam ko si Jedy yata, di ba? So shoutout kay Jedy, nasa US na siya ngayon. Pero, Shoutout, Jed. yan. Miss ka na namin. Pero yun nga, back to the story, pinakilala niya sa akin si Coach, tapos, alam ko nung araw na nag-meet tayo, di ba? Bago yun, nakailang risk tapos binabaha pa yung nung nag-shoot tayo. Kasi umuulan. Tapos nung na-meet ko si Coach, sabi niya parang, hindi pa nga niya alam kung ano yung potential noon eh. Sinasabi ko na nga sa kanya, ituloy mo lang yung ginagawa mo. And magiging okay to. So yun, parang nakita ko, actually, kung ano yung nakikita mo sa kanya sa social media, kung paano mo siya makausap in person, ganun na ganun siya actually. Kumbaga parang same na same. Kasi authentic, madali ka usap, hindi ka pa plastikin. Tsaka, what you see is what you get basically. Actually, yung sa Waking naman kasi, ang gusto natin is yung aligned dun sa culture natin. Yung kumbaga, yung vision natin, yung mga tao dapat aligned, 'di ba? So yun. So, Coach, ano naman ang nagustuhan mo sa Waking Supplements or kay Sir Nigel? Okay. At nag-stay ka sa Waking family ng ilang years din. Ilang years na ba, Coach? Pa 8 years na rin. Pa 8 years na. Oh. So, sa akin kasi, first of all, syempre yung quality of supplements talaga ni Waking. So, napakaganda naman talaga nung supplements ni Waking. Very quality. Hindi naman, hindi naman sa no BS to. So, talagang yun yung gusto ko talaga. Tapos, relationship with Sir Nigel, very si Sir Nigel talaga. Totoong tao dahil ang dami ko ring natutunan sa kanya. Kasi, nung time na nag-start talaga ako sa kanya, so marami rin akong flaws na medyo tinuturuan niya rin ako how to talk to people, how to manage this ganito. Kunyari may mga bashers ako kasi marami talaga. So, Huwag na natin sabihin kung sino. so marami tayong bashers. Ganun na- daw, Coach, pag famous. Yun. Actually, yun yung Diba? sinasabi ni Sir Nigel sa akin noon. So, dati kasi pagka mga ganun, pinapatulang ko yun eh. Pero nung na-meet ko Sir Nigel, dami niya rin talaga naturo sa akin regarding sa coaching ko, sa social media ko, sa pagiging tao kong mismo, pati sa work. So, Coach, anong masasabi mo sa mga supplement ng Waking kung bakit ka naging advocate nito? Bakit mo siya, kumbaga,
ina-advise sa mga clients mo or ikaw na rin kung bakit mo siya talagang ginagamit? Okay. For me talaga, yung pagiging quality ng waking supplements. Kasi for the longest time nga, since 2007 nga, di ba, nagba-bodybuilding na ako. That's the time na talagang naging seryoso ako sa pagtitik ng supplements. Pero since nung 2016 ako nag-start kay Waking, yung pinakamagandang condition ko is yung last competition ko, which is 2017. So doon ko talaga nakita na talagang solid kasi wala naman akong binago doon sa protocol ko sa mga supplements. Same lang pero all products coming from Waking. So may mga supplements pa nga tayo na bago doon na sabihin natin hindi kilala noon, which is yung SAN, yung SAN. Nung dinala nga ni Sir Nigel yun, hindi ko nga alam kung ano yun eh. To be honest. Pero ngayon, one of the best na siya. So, yun yung naging paborito kong supplement na brand na feeling ko talaga na nagbigay sa akin ng magandang kondisyon ng 2017. Sir? Ano Hindi, siguro share mo na lang kung paano mo ba naidala dito yung like Sun Nutrition. Actually, parang siguro kasi in terms of yung non-compromise pagdating sa quality ng products. Kasi yun nga yun gagaya nga ng sinasabi ko sa kahit anong video, yung importante talaga dyan yung na-utilize mo yung world standards, hindi ka nagko-compromise. Kumbaga yung values mo as a person, hindi mo binababa. Talagang kung ano yung pwede kong ibigay sa pamilya ko, yun din yung gagawin ko sa... Paano mo na-meet si Sun Nutrition? Kung na-meet ko siya actually nung nagpunta na ako ng US eh. Tapos nakita ko na parang nag-demo sila ng product. Tapos pumunta ako sa factory nila. Even before pa? Before pa. Kine-carry mo na sila? Parang nag-try lang kami ng first order. Nag-contact sila sa amin. Tapos, ayun, nag-try sila. Sabi nila, you would like to try our products. We manufacture our own products. Tapos ako, curious ako. Ako, syempre, as a person, maselan din ako eh. From the material things I own and from the details ng bawat, yung parang, kumbaga, OC ka. So ako, sabi ko, when I get a chance to travel sa US, puntahan natin yung factory sa Oxnard, California. So yun, nung napuntahan ko, nakita ko na very meticulous sila. Talagang sobrang, as in world class talaga. Lahat ng certification na pwede mong isipin nandun. So then I found out ko na parang sobrang ganda nitong product. It's just that wala pa siya dito. So yun, we tried. Tapos sabi ko, una, pinupush ko pa kila Coach Flex, di ba, alam nyo yung time, parang ang hirap pa siyang i-push kasi yung mga product, yung mga tao nakasanayan lang yung parang normal na products. Kasi to be honest, Waking Nation, napag-iwanan tayo sa sports nutrition dito sa Philippines eh. Kung yung mga sikat dito na products na, pero yung mga sikat dito na products na hanggang ngayon pinapaano pa rin nila. Pag pumunta ka ng other countries, hindi naman nasikat yung mga yan eh. Kumbaga, ang tagal lang natin mag-adapt sa changes. Kasi yun nga sinasabi ko, supplements are like cellphones. Yung mga technology diyan ang bibilis. From long minutes nagiging seconds ang absorption. 'Di ba? Ikaw alam mo 'yan. 'Di ba? So kumbaga parang yun yung here sa Waking, yung tinatry natin is parang we're trying to change the game. We're trying to elevate yung game. Imagine for example, one example Waking Nation. Yung Hydro BCAA, Justin, kailan pa natin mina-market 'yan, 'di ba? 2017? Tagal na, sir. 'Di ba? Even before that, BCAA lang iniinom ng tao, EAAs na yung pinupush natin. O ngayon, lahat ng tao iniinom EAAs. 'Di ba? So, kumbaga, ako I would proud ako sabihin na yung Waking nagse-set talaga ng benchmark to elevate the game. Na tipong alam natin na we're trying to change the game of sports nutrition na tipong makakatulong sa not just to the normal people but to elite athletes na who wants to perform at the next level. So, yun. Parang wala na akong masabi Parang lahat ng mga malulupit. Ting! Solid. So, siguro share ko na lang din yung experience ko sa Waking Nation. And nabanggit ko naman na din to sa mga dati pang vlogs. So, yun. Ang nagustuhan ko kasi sa Waking dati pa, nung una, is parang quality products na dati hindi naman available sa malapit sa atin. Diba? For example, if you're sa taga Marikina ka, parang saan ka bibili ng quality na product na hindi naman mahal, affordable. So, yun yung natuwa ako sa Waking. Yun yung nakita ko sa kanila na talagang, uy, astig. Parang meron na palang store dito na makakabili ka ng mga ganitong products na quality talaga. Dati kasi sa Makati lang. Sa Makati lang. Diba? Sa Makati lang eh. Si Waking pala yung Nagkalat. si Waking pala yung nagpabagsak. So,
Yun lang, Waking Nation. Saka nakakatuwa kasi yung Waking family. Very supportive talaga sila sa amin as athletes. Saka hindi lang supportive, they're very loyal din sa mga athletes nila. So yun lang. Yun lang yung thankful din talaga ako. So, which brings us to our next question. Since nutrition na rin lang din yung pinag-uusapan natin. Coach, gaano ba ka-importante ang nutrition sa'yo? Sa akin kasi, sa mga clients ko talaga, simulan natin sa mga clients natin. So, ang una-una ko talagang tinuturo sa kanila is kailangan nila ng proper nutrition. Kasi kahit 3 oras sila sa gym every day or mag 2 times a week, 2 times a day pa sila doon, pag hindi maganda nutrition nila, wala talagang changes. So, for me, very, very important ang nutrition for us. Kasi, because of this, ito yung magbe-build sa atin ang muscles natin. Yung technically, the transformation or to get fit and healthy. Kasi yung iba kasi sasabihin lang nila, mag-workout ako pero ang kinakain is mga lechon and kung ano-ano, di ba? So ako kasi, ang pinakaano ko talaga dyan is to get fit and healthy na talaga malinis. Hindi ko naman sinasabing yung tipong naka-steam lang, di ba? Kasi dati yan ang uso, di ba? Ngayon, more on flexi dieting na tayo na nakatimbang lang. Yun. So sir, ikaw, ano masasabi mo sa nutrition as an endurance athlete? Actually, yung nutrition kasi, nutrition and supplementation ba? O nutrition muna? Nutrition and supplementation, sir. Kasama Actually, na rin simula yun. tayo sa nutrition, especially ngayon na nagtatry ako maging triathlete. So, actually, very important siya kasi, kumbaga, isipin nyo na lang, i-generalize ko na lang yung statement para hindi tayo humaba ng todo. Pag gusto nyo ba yung example, Waking Nation or kayo, nutrition plus supplementation, isahin natin. Di ba, syempre, for example, may sakit ka. Anong bibilin mong gamot? Yung mura o yung alam mong maganda na? Sagutin nyo na lang. Maganda. Depende siguro sa budget. Pero, kung given a chance na wala kang specific budget, kukunin mo yung maganda, di ba? Siyempre. So, para sa akin kasi, there's no shortcut. Siyempre, ako lagi ko naman sinasabi na, if you want quality results, you have to go to the quality food, quality supplementation. Pero I'm not saying you buy supplements. Hindi ko naman sinasabing bumili kayo ng bumili ng supplements eh. It's just that, ang sinasabi natin dito, yung point na dapat yung perspective nyo on how you think nag-i-invest kayo sa isang bagay. Kasi for example, bumili ka ng, di ba? For example, bumili ka ng steak, di ba? Alam mo naman yung difference ng USDA, Wagyu, local meat, or Australian. So kumbaga parang in that kind of classification, pare-parehas lang naman silang beef, 'di ba? Pero it depends on how you look at it, 'di ba? Ano ba yung tenderness, yung kumbaga yung quality, yung sarap and yung juice or whatever, 'di ba? So parang ako in terms of nutrition and nutrition, sige, sabihin nating nutrition alone. Ako if you have the yung perspective nyo dapat, wala na akong pake kung anong budget nyo. Basta dapat kung may gusto kang isang bagay na i-invest doon, ipunin mo na lang kaysa yung magbibili ka ng pangit. Tapos, yun ang pinaka-tip ko dun. Parang, I would rather just save more rather than buy bullshit stuff. Tapos, bibili ka ulit. In short, napapagastos ka. Ano yun? Buy nice. Buy nice so you don't have to buy twice. Oh, yan. Buy nice so you don't have to buy twice. Yan. Tama si Justin. Actually, ang tinuturo namin dito, Waking Nation, is the perspective. Not really the lesson. Yung lesson na parang kailangan ito bilhin mo, hindi. Dapat tinitingnan nyo yung nutrition and supplementation as an investment kasi pinapasok siya sa katawan nyo eh. Hindi naman siya parang damit na pag bumili ka ng mura, pag ayaw mo na pwede magawing basahan sa bahay nyo. Diba? Hindi naman siya ganun. So yun. Basically, yun yung parang pinaka-tip ko kasi dito syempre sa Waking Nation napapansin ko, nag-aaway-away yung sasabihin. Kasi may pambili kayo eh. Kasi kami, sakto lang yung budget namin. Ito lang yung pinagkakasya namin. Yes, we understand. Pero syempre, yung mentality mo papasok doon. Kung paano mo siya ginagawa, yun yung pinaka-importante. Ayun. So hopefully natuto kayo and kahit papaano na-gets nyo yung gusto naming sabihin. So yan. Ako siguro masabi ko lang, gusto ko lang sabihan na para sa akin, nutrition talaga ang pinaka-important. Kasi yan yung foundation ng fitness natin eh. Nutrition first before training. Kasi for example, gusto mong lumaki. Kahit anong workout gawin mo, pag yung nutrition wala, hindi ka lalaki. Or sa aspect naman ng endurance sports, triathlon, hindi ka nga makaka-survive ng wala kang endurance, energy gels,
or wala kang electrolytes, wala. Baka hindi mo matapos yung race. Magka-cramps ka or mabobonk ka. Parang ayaw mo nang tumuloy. So, ganun ka-important ang nutrition. So, kailangan mo ng nutrition para makapag-exercise to strengthen yourself. Kasi pag wala kang nutrition, wala. So, yun ang pinaka-foundation natin. Yes, totoo. So, Coach, let's talk about motivation. Diba? So, how do you stay motivated or anong masasabi mo sa mga viewers natin na nahihirapan with motivation? Motivation, first of all kasi mindset muna talaga. So kailangan may mindset ka dun sa goals mo. And ang akin kasi talaga from the start na nag-coach ako and being an athlete na rin, ang gusto ko talaga, ang mindset ko talaga is to be number one. Nag-start ako talagang from zero, pero nagmamanifest talaga na maging number one ako. So yun yung nagpapamotivate sa akin. At the same time, syempre, may family, sila yung nagbibigay sa akin ng strength to move, di ba? To move forward para magtrabaho. And at the same time, syempre, teka. Naiiyak yata si Coach Flex Winging Nation. Naiiyak siya Winging Nation Oo. kasi... So, Coach, sino bang nagmo-motivate sa'yo? Pinaka nagmo-motivate? Syempre, wife ko. Yan! Yan. Okay, yun. So, yan yung nagpapamotivate sa akin. Basta ang goal ko kasi talaga is to be number one. Yun lang naman. Pero, para lang sa akin yun Pero, ang inaano ko lang din, syempre, may mga tinitingnan din ako mga ibang coaches out there na mga ina-idolize ko rin, na tinitingnan ko rin sila paano silang naging successful. So, yun yung ginagawa ko kasi, hindi naman sa nangongopya, di ba? Pero tinitingnan ko kung saan sila magaling. Ang gagawin ko na mahigitan ko kung anong ginagawa nila. Yun. Mr. NCY? Anong question to ulit? I-motivate mo naman kami, sir. Anong tips mo sa motivation? Paano ba, sir? Paano ba mamomotivate self? Sa career? Paano ba maging kasing motivated mo? Siguro kasi, ang motivation kasi is just seasonal time . Kailangan kasi kung if you want to achieve yung kumbaga consistency, kailangan discipline . Kumbaga yun yung parang para sa akin important, it's who you are . Kaya nga lagi ko nga sinasabi even sa team building, lagi kong sinasabi na parang Alam mo, sir, una kong narinig yan, discipline over motivation. Kaya yun, parang we are repeatedly whatever. Basta nalimutan ko yung you quote. are what you repeatedly do. Excellence is not an act but a habit. Yan. It's who you are . Kumbaga hindi siya kasi yung motivation pag pinanood mo, parang gaganahan ka lang for now . Tapos short term, parang ganado ka for 1 week. Tapos after that, wala na. Pag nawala yung magic dun sa brain mo, parang wala na. So parang sa akin, it's part of who you are and it's not it's kumbaga pag may gusto ko kasing marating sa buhay, Waking Nation is really more of the journey, not the destination. Kasi there's always a million steps towards your goal . So dapat nafo-focus mo yung kumbaga winning the day and at the same time improving day by day. Para sa akin yun yung pinaka tip ko. Kasi mahirap naman kung sasabihin ko ang dami-daming klaseng karir, 'di ba? Coaching, sa fitness may CrossFit, may 'di ba? Ang daming pwedeng tip doon. Pero syempre kung general, siguro excellence, discipline. Like me waking up at 5 a.m. without an alarm. It's part of who you are . 'Di ba? Pero syempre pag may tama tayo, hindi tayo 5 a.m. yun. Na-motivate ako doon, Waking Nation. 'Di ba? So yun, tama yung sinasabi ni Mr. NCY. So, for example, yung pagligo mo, pagtututbrush mo, kailangan pa ba ng motivation to do that? Hindi. Kasi, you just don't have any other choice. Kailangan mo siyang gawin. So parang, ganun din yung pag-workout. Disiplina Ganun rin lang talaga. din siya tinitingnan, yung training, na parang, may choice ba ako? Parang ayokong mag-workout, pero may choice ba ako? So, kahit tinatamad ako, Kala ko sabi ni Sir Nigel, motivation niya yung GTR. Yeah. Siyempre, shoutout kay DJ San Juan. Paki-order na kaso mga 10 years ko pa mababayaran. So yun yung yun pala yung goal. Kailangan din meron pala tayong goal. Yes. Kasi yun yung magpapamotivate pala sa'yo. Okay. Tapos, after that motivation na
na hinanap mo, kailangan mo rin ng disiplina. So, Sa feeling ko totoo- magkakasama talaga sila. Ayun, sa totohanan lang, tingin ko, yun nga, kung gusto mong ma-motivate, kailangan mag-set ka, and nabasa ko rin to somewhere, na mag-set ka ng short-term goals. Short-term and long-term goals. Kasi kung wala kang goals, talagang... Ako, ito yung natutunan ko kay Sir Nigel na lahat ng bagay gawin mong long-term goal. Let us talk about strength training naman. So, benefits of incorporating strength training sa fitness routine. Gaano ba ka-importante? First of all, syempre, very important talaga yung may strength training ka kasi as we Grow older. as we grow old talaga, guys, may tendencies talaga na hihina talaga tayo because of our hormones, di ba? So, for me kasi, yan yung pinaka-importante na ginagawa natin para as we age, we age strong pa rin. Kasi ako, 45 na ako, guys, pero hindi naman mukhang 45, guys, di ba? Mukhang 28 lang. So, for me, yun yung pinaka-okay. Yun yung pinaka-important sa akin. Ilang taon ka nung nagsimula kang mag-workout? Bodybuilding. Bodybuilding talaga, yung talagang seryoso is 2001. Ilang taon ka nun? 2001. So, 25? 25? Ganyan? mga 24. 24. Parang ganun. So, ikaw, coach, ang na-curious ako kasi syempre, around 24 years old, peak mo yun. Di ba? 24, tas ngayon 45. Naramdaman mo ba yung yung pag-decline ng strength? Yes. Nag-start ito, yung nag-decline yung strength ko nung nag-pandemic. Pero kung walang pandemic, Feeling ko hindi. Kasi, ang nangyari lang naman sa akin nung pandemic, syempre limited yung weights. oo. Yung before nga, yung tulad ng pinag-usapan natin kanina, before mag-pandemic, nakaka 220 kilos ako sa squats eh. Oo. So, nung nag-pandemic, very limited lang yung gamit ko sa bahay. Parang may 200 pounds lang ako na weights eh, sa squats. So, yun lang yung plates na meron ako. So, yun lang yung ginagawa ko. Tapos, nung bumalik na ako sa gym, pag nag-3 plates na ako, which is 140 kilos, nahirapan na ako. So coach, motivating to sa mga, alam mo yon, medyo nagkakaedad na, tumatanda na kahit pala tumanda ka, yung strength, possible na talagang mame-maintain mo pa rin. Kaya, kasi ngayon, binabalik ko siya ulit. So, nagagawa ko na rin naman na ulit. So even as a 45-year-old guy, talagang umaangat pa rin yung strength mo. Umaangat pa rin. Ayun. So, Ano bang sikreto mo, ang sikreto lang yan talaga, syempre, you need to eat well. Magandang kain. Oh, maganda talaga kain kasi yung pagkain talaga natin, ito nga yung pinapasok natin sa katawan natin. Plus, sasabayan natin ng strength training and workout. And being consistent, syempre. Okay, coach. Meron akong susunod na tanong. How do you distinguish yourself? Anong pinagkaiba mo sa mga ibang coach? Ito tingin ko lang, opinion ko lang to. Coach. Siguro very friendly ako sa mga tao. Tapos being a coach, yun nga, tulad ng sinasabi ko kanina na pagka nagiging client ko kasi sila, hindi ko sila tinitignan as client in a way na parang, professional, pero pag nagiging client ko kasi sila, inaano ko sila as friends na talagang gusto ko silang tulungan. Kasi may times kasi pag client lang ang inisip mo, syempre nagbabayad sa'yo yung mga yan So, yun lang yung magiging interaction yun nung tao. Oo. So, for me, yun nga, ang nagiging kaibigan ko talaga yung mga kliyente ko. At the same time, syempre, yung respect nila sa akin. Tingin ko yun yun lang yun kasi yun nga, very passionate ako dun sa work ko. So, may iba nga dyan na hindi ko na sinisingil dahil kaibigan ko na. Oo. Okay, coach. Magsingit naman tayo ng tanong galing sa ating mga Waking Nation dyan. So, question number 1. Bakit po kayo tinawag na Coach Flex? Yung Coach Flex kasi, nagsimula talaga to dun sa IG. Nung nauso si IG ng siguro 2014, parang sinabi ko, bakit pangalan ko ilalagay ko? Parang sa Facebook, pangalan ko na So, nag-decide ako na Coach_Flex. Pero yung Coach Flex na yun, nakuha ko yun kasi
Yun yung tinatawag sa akin ni Pia Guanyo nun. Flex. Oo. Dahil mahilig ka mag-flex? Hindi naman. Kasi nung time na yun, ako yung malaki dun sa gym. So, dun sa commercial gym na yun kasi, parang sanay siya dun sa hindi kalakihan. Nung nakikita niya ako nun, Coach, flex naman dyan. Ganun. yan. So, hanggang tinawag niya akong Coach Flex. Okay. Ayun. So, dun nag-start yung pangalan na Coach Flex. Pero, yung natatakan talaga ako ng Coach Flex talaga, it's because of Waking Nation. So, coach, naging client mo si Pia Guanyo. Naging client ko siya, yes. Hindi mo naman tinrain si Vic Soto. Hindi. Char. Okay. Number 2. Ano po ang ma-recommend yung supplements and workout routine for beginners? Supplements, siguro muna. For me, syempre, you go to the gym muna. Ako, ito naman lagi kong sinasabi sa mga nagsisimula. You go to the gym muna, get a routine, hanggang maging routine mo na yung pag-workout. After 3 months siguro, 12 weeks, you can start on supplementation. So, basically, syempre, ang hirap ang tao talaga to eat protein eh. So, I suggest whey protein. And dun sa workouts naman na workout routine, ang sinasuggest ko kasi talaga yung mga first 2 weeks, pinag-whole body ko muna yung mga yan eh. Then, more on sa forms talaga. So, yung 1 month na yun, more on forms lang muna talaga tinuturo ko dyan eh. So, hindi ko muna bibigyan ng kung ano-ano yan. So, dun lang magsa-start yun. So, step by step. Step by step. Huwag tayo magmamadali, Waking Yes. Nation. Yan. So, yun. Ako actually, ganun din eh. So, whey protein, creatine. Number 3, BCA or EAAs. So, yun lang. Number 3. Totoo po bang nagpe-prevent ng injury ang pag-warm up or stretching? Actually, ako kasi, hindi ko naman sabi na, ito, prevention. Prevention. Definitely, syempre, it can prevent injuries, syempre, while stretching or doing the dynamic stretching, syempre, na-warm up na yung muscle. So, we need to warm up na muna talaga before going to the gym or before performing our workouts or exercises. Ako naman, masasabi ko dyan, yes, Waking Nation, nakapag-prevent yan ng injury ang warm-up at stretching. Although, may study na nagsasabi na warm-up ang mas talagang nagpe-prevent rather than stretching. So, they're both important, pero masasabi ko mas pagtuunan nyo ng pansin ang warm-up. Ito, last question from the Waking Nation. Totoo po bang if more sets and more reps, mas effective ang workout? Sa akin, based on my protocol, for me, yung more sets and repetitions, mas nakaka-build siya ng muscle. For me. And syempre, very important pa rin dito yung nutrition natin. So, kahit anong sets pa yan, gano'ng karami sets yan, o gano'ng karami pang repetitions yan, if you don't eat properly, wala rin progress. Pero ako kasi ang protocol ko kasi talaga more on repetitions and sets. So yun, coach, ikaw ang pinaka-focus mo talaga is volume. Volume. And talaga naman, Waking Nation, volume, talagang tried and tested na yan. Hindi ko alam kung napanood nyo yung documentary ni Arnold. Makita nyo, mag-20 sets yan. 20 sets ng bicep Meron, curls, diba? 20 sets ng kung anong workout. Yes. Yun. Sumunod naman doon ay intensity. Intensity, Siyempre, aanin mo yung madaming sets kung pagod ka na at hindi mo na magawa yung workout or exercise intensely. Yes. So, yun. Tsaka syempre, choose the weight na ginagamit nyo. Kasi pwedeng more repetitions kayo pero sobrang gaan naman yung ginagamit yung weight. So, useless din. Okay, coach. Ito, paano ka nag-start maging celebrity coach? Actually, hindi ko rin alam na kung paano ako naging celebrity coach. Pero, syempre, ginagawa ko lang yung work ko. Yun doon nag-start yan yung, syempre, hard work ko sa work. Then, nung nagkaroon ako ng client na celebrity, so eto, ang shoutout ko lang din kay Michael Pangilinan kasi nung naging client ko siya, yun, sinupport niya rin ako. Nakita niya rin ako ng potential na hindi ako yung basang coach. Kasi marami rin siyang coach na pagdaanan kasi. So, yun yung kinukwento niya sa akin. Ang ganda ng katawan niya no? Yes. Tsaka yung rin din, ang kwento niya lang din kasi sa akin na nakita niya sa akin yung
malasakit talaga na hindi ko sila tinitreat as client, tinitreat ko sila as friends talaga. So ganun kasi talaga ako. And after nung kay Michael kasi, yun na, nagkaroon na ako naging client ko si Chris Bernal. Then from Chris, referral na. Pero ang masasabi ko talaga nung nag-boom talaga siya, simula nung naging client ko si Miss Marjorie Barreto. Shoutout sa iyo, Miss Marge. Ayun. So, kay Miss Marge naman, Coach Just, nung una ko siyang na-meet talaga, sobrang takot ko dun. Siyempre, very intimidating yung taong yun pagka nakita mo in person. Pero nung nakausap ko na siya, sobrang bait, sobrang lambing. Then, yun na, siya na yung nag-refer kanila Janela, kanila Erich. Tapos sunod-sunod na yun hanggang naging client ko sila Julia Barreto. Then, from them, siguro nakikita na nila ako sa social media ng mga celebrities na handle ko. So, that's the time na dumami yung mga clients kong celebrities. Yun. So, feeling ko na rin naman na nagkaroon na rin sila ng trust sa akin para sa akin sila magpa-coach kasi hindi rin naman basta-basta din talaga na kung sino-sino lang din talaga. So may ganyang quote, Waking Nation, hindi ko lang alam exactly kung ano, na parang pag ginalingan mo yung craft mo, pag ginalingan mo yung ginagawa mo, talagang parang lalapit sa'yo yung mga big clients. Kaya hindi ko rin masagot kanina kasi dumating na lang talaga siya eh. So, hindi ko ine-expect na, yun nga, tulad ng sabi ko sa iyo, Coach Justin, hindi ko ine-expect na magiging celebrity trainer ako. May mga tumawag na lang sa akin na celebrity coach. Tapos, yun nga, sa social media ko, hindi ko rin naman ine-expect na dumami yun. So, as in, very overwhelming lang talaga na dumami siya na hindi ko ine-expect na if pag pumupunta na rin ako sa mga ibang gyms, 'di ba? Kilala na nila ako. So, hindi naman sa nagmamayabang, guys. Feeling ko lang naman nangyari 'yun kasi pinaghirapan ko rin 'yun na 'yun, tulad ng sabi mo, yung craft ko talagang pinukpok ko. Hard work nga talagang magbibigay sa inyo ng isang matinding 'yun. Blessing. So next question, Coach. Paano ka naging celebrity? Ayan, naging celebrity na rin tuloy si Coach Flex, di ba? Yun. Grabe, 1 million followers, Waking Nation. My idol. Yun. Yeah. So, Coach, alam naman natin na as a social media influencer, and madami ngayong gustong maging social media influencer, very important ang following. Di ba? Yes, So, yes. paano ba? Ano bang sikreto, Coach? Sa akin kasi walang sikreto talaga eh. So, hindi ko rin in-expect na dadami yung followers ko. Nung na-meet ko si Sir Nigel Waking, parang kung naalala ko, nasa 900 something lang ako eh. So 900, hindi 900,000 na 900 lang. So, from doon, nag-start lang siya nung nahawakan ko na yung mga clients ko. Yun, like Robbie Domingo, pinupost na nila ako. Then, right after ng pagka-post nila, dumadami na yung followers ko. Pero hindi ko pa rin siya tinitignan. So, pag pinost ka ng isang celebrity, Coach, gaano ka taas yung dadagdag? Depende. May times kasi pinakamalaki niya nung naging client ko si Janela. So si Janela kasi nung naging client ko yan, may mga pumupunta pa nga sa gym dyan eh, na para makita lang siya. Tapos may magme-message pa sa akin na inaabangan nila si Janela sa baba, bibigyan ng kape. Yun. So may mga ganun. Ultimo yung fans nila, they follow me. Pero ikaw, how do you handle that as her coach? Sa akin kasi, syempre, kumbaga sa mga celebrities, parang ako yung bodyguard nila. So, pagka after ng workouts namin, hinahatid ko talaga yan hanggang sa parking lot nila. So, bababa muna ako, titignan ko muna kung merong nakaabang. Kasi may nangyari na talaga yan eh. Nung time ni Erich talaga, pagbaba namin may humabol sa kanya. Na tipong hinahatak na siya. So, doon naging alarming for me na kailangan talaga silang i-guide. Kasi syempre sa kanila, very important din yun nga, siguro privacy, di ba? Yun. Tapos yun nga, tapos yung sa mga followers naman, talagang hindi ko siya ina-expect hanggang may mga brands na rin na lumalapit sa akin. Sila Tobies, yan, thank you sa Tobies, yan. Lumapit na sila sa akin na hindi ko talaga ina-expect na may mga nagsasabi sa akin na binibiro nila ako na influencer na ako. So, sabi ko, hindi ako influencer, coach lang ako. So, sila na mismo nagsasabi, hindi coach, influencer ka na, ganyan. Kasi marami ka na na-influence sa tao, dami mo ng followers, and stuffs like that. Then,
yun nga, ultimo mga ibang supplement stores, marami na rin lumalapit sa akin. So, pero nung yung mga supplement stores, parang di pa ganun kataas yung ano ko, marami nang lumalapit nung nalaman nilang talagang sinusuportahan ko si Waking. Pero syempre, tulad ng ano ko talaga is, syempre, loyal talaga ako. So, ayoko rin nung chop suey ako eh. Yung may produkto akong gusto dito, tapos mapalipat lang sa iba. Ito na naman yung the best, di ba? Sa akin, magsistick talaga ako dun sa alam kong okay. And hindi ako aalis dun sa ano kasi alam kong okay. Hindi ako kukuha ng isang produkto or isang brand na hindi ko talagang gusto. So kasi magre-reflect din sa akin yun eh. Tingin ko yan naman yung maganda rin sa'yo, coach, na parang hindi mo pinipilit maging influencer. Di ba? Talagang influential lang, di ba? Ano lang talaga, bonus lang talaga. Kasi syempre yung pagka may mga brands na lumalapit, syempre extra income sa akin yun. Pero hindi ko siya talaga tinututukan as siya yung magiging trabaho ko talaga. So, coaching pa rin talaga ang gusto ko. Okay, coach. So, gusto kong actually bigla akong naisip ulit yung sinabi mo kanina, coach, 'di ba, na dumaan ka dati sa depression. Yes. 'Di ba? So, nakatulong yung pag-workout mo. Pero ngayon tuloy-tuloy ka namang nag-workout. Dumadating pa rin ba yung mga time or mga point na parang nagkakaroon ka ulit ng anxiety or maybe nade-depress? Yung depression and anxiety siguro sa work na lang siguro sa siguro dahil maraming ginagawa dumadating yung time na naburnout ka sa work. Pero kaya naman ako naburnout kasi ginusto ko rin naman gawin yun eh. So marami talagang kung magtrabaho kasi ako, I start my day at 5:30 talaga. Gising na ako ng 5:30, uwi ako ng bahay ng 10:00. So puro work lang talaga yun. Talagang yun yung ginagawa ko. So feeling ko dahil lang doon ako nagkakaroon ng anxiety, na burnout my times. Pero mabilis ko naman agad na tawag dito. Mabilis ko siyang nalalabanan in a way. Parang pagpahingayin mo lang ako ng isang araw, 2 araw, gusto ko ulit magtrabaho eh. So talagang hinahanap talaga ng katawan ko. So malaki talaga yung tulong. Dahil sa sinabi mo na yan nga, ngayon mas na-manage mo na siya, malaki talaga yung naging tulong ng exercise sa'yo. Yes, definitely. Kasi kunyari may iniisip kayo, may stress or mayroon kayong problema, i-workout mo lang nawawala eh. Siyempre, while working out, lalo na kunyari nasa gym, kaya mas gusto ko rin talaga sa gym kasi may mga nakakausap kang tao rin na nalilibang ka. Na after that, nawawala na yung depression mo. Tsaka sa pag-workout guys kasi nagre-release po tayo ng ng endorphins or dopamine. Yon, ng endorphins, so ng mga happy cells, guys. Happy hormones. So mas maganda talaga mag-workout. Ngayon, coach, na sabi mo ikaw parang ang dami mong clients. 'Di ba? More early morning to late night. Yes. 'Di ba? Nagko-coach ka. So, ako, I'm a coach to Weighing Nation. So, ako medyo andali ko mapagod as a coach. Ano ba ang sikreto paano mo ma-maintain yung energy mo? 'Di ba? Kasi pag nagko-coach ka, ako for me nakakaubos din talaga ng energy, 'di ba? Ikaw, ano tingin mo yung ma-advise mo sa amin? Pag dumami yung client mo, how do you maintain yung energy? Unang-una, syempre, before going to the gym or before going to the work, dapat masaya ka na agad na very excited ka na i-handle sila. Kasi may times talaga pag inisip mo pa lang, umaga pa lang na ay, gabi na naman ako uuwi, buong araw na naman akong magtatrabaho. So, magre-reflect agad yun eh. So, mindset lang talaga. Positive vibes lang talaga. Siyempre, kailangan nyo rin talagang kumain. Maisingit nyo dun sa routine nyo. Kasi ako, 5:30, gigising na ako niyan, magfa-fasted cardio na ako niyan. Start ako ng turo ko ng 8 talaga. So, oras na rin doon kung kailan ako kakain. So, kailangan lang siguro ng time management. And syempre, makatulog ka lang na maayos sa gabi. Okay, for our final question for the day or for the night. Coach, bakit ka nag-retire sa bodybuilding? It started siguro nung last year ko mag-compete, which is 2017. Pero that time kasi, parang hindi na ako into bodybuilding na. Lalo yung pagtuturo ko, more on lifestyle na talaga yung tinuturo ko. Tapos, 2019 dapat nagplaplano ako mag-compete.
hindi nangyari kasi may mga bagay-bagay na nangyari kaya hindi ako nakapag-compete. Then 2020 nag-prep ulit ako dahil tapos nag-pandemic, nag-lockdown. Tapos 2021 again, nag-lockdown ulit. Kasali ka dapat nun. Oo. Yan yung mga plano ko talaga na magsasali ako. Kaya lang nag-lockdown. Tapos 2022, nagplaplano rin na ako. Pero nung time na yun, parang mas naging priority ko talaga mag-work and mas gusto ko na talaga mag-coach. Kasi for me, competing is hindi ko sinasabi sa lahat to guys. Siyempre, stepping stone talaga yung pagko-compete. Kaya nga ako nag-compete. Kasi di ba ang sabi ko nga sa inyo kanina is I want to be number 1 talaga. Na makilala talaga sa industry. So, isa siya sa naging stepping stone ko para makilala ako as Coach Flex, di ba? Pero, dumating yung point sa akin na parang coaching kasi is mas mas matagal. Kasi ang dami ko ring nakita na mga coaches ngayon na at age 60, 70, coach pa rin sila ng mga champion sa Olympia eh. So, for me, yun, mas tatatak ka ngayon sa tao. Kung gusto mo maging number 1 kasi talaga, sa totoo lang, yung tatatak ka sa tao na hanggang ngayon, ginagawa mo pa. Kasi, yun nga, sinasabi natin, there are a lot of champions there. Pero may times kasi nakakalimutan na rin sila eh. Di ba? May mga ganun. So, sample lang natin, yung mga era ngayon, hindi na nila alam kung ano yung mga ginawa ni Jordan nung time na yun eh. So, hindi na nila alam. So, maka-Lebron na sila or maka-Kobe sila. Pero kami kasi na umabot kay Jordan, kilala namin siya. Pero yung coaching, like, sample, sabihin natin sila Phil Jackson until now, nakatatak na siya. Kumbaga may legacy siyang naiwan talaga. Yun. So, yun yung nag-decide sa akin na to quit bodybuilding. Pero I still work out and yung routine ko pa rin, bodybuilding pa rin. Bodybuilding pa rin. Ako naman, coach, as an athlete din, madaming minsan or hindi naman most of the time, parang naisip ko rin parang gusto ko na rin mag-retire, parang ayoko na mag-compete. Pero feeling ko naman muna. sa Just hindi pa kasi bata ka pa. O yun nga, coach eh. And kasi competing, sa totohanan lang, it's hard. Minsan hindi siya hard physically. Yes, it's hard physically, pero para sa akin, it's harder mentally. Di ba? Yung pressure, yung stress. Pero yun nga, as much as gusto kong mag-retire, kasi parang it's the easier way. Di ba? It's the easy way out. Iniisip ko pa rin, parang pag nag-compete ako, win or lose, it's gonna teach me something. Totoo Di ba? naman. And competing is hard. So, yung hardship na yun, tingin ko, may ituturo sa akin yun eh. It's gonna make me better. Yes, So, totoo. kahit, yun nga, siguro yun lang masasabi ko sa mga yun, nagko-compete din dyan, or balak mag-compete. Yes, kahit mahirap, tara, laban tayo, Yes, no? laban lang. Para, kasi yun nga, kung worst case scenario, may ituturo sa yung lesson yan eh. Diba? Or maybe it's hard mentally, but it's gonna make you stronger Yes, totoo yun. mentally. Kasi sa akin, 10 years ako nag-compete, dami ko na rin natutunan. So, natutunan ko rin talaga na labanan ko yung sarili ko to get better, di ba? So, ang kalaban nyo lang naman kasi talaga dito guys, yung sarili nyo rin eh. If you want to be good or to be the best sa industry nyo, kalaban nyo rin talaga yung sarili nyo. So, bottom line, laban lang tayo, Waking Nation. Kasi no matter what, panalo tayo. Yes. Kasi hindi ka man nanalo sa competition, pero panalo ka pa rin kasi it made you stronger or you learned something. Yes. Either you win or you learn. Naks. Right. So that's it for today or tonight's Waking Podcast, Waking Nation. Hopefully nag-enjoy at may natutunan kayo sa amin. At bago tayo mag-end, meron ka bang mga gustong pasalamatan dyan, Coach Flex? Yes, first of all, ang una-una kong pasasalamatan syempre si Waking Supplements and si Sir Nigel and sa Anytime Fitness. Kasi without them, wala rin Coach Flex. Then sa mga sponsors ko, si Toby, si Smart Meals. And shoutout kay Comida, kay Ice Garage sa apparel ko, and kay Burp. Thank you guys. Salamat din sa napakadaming sponsors ko dyan na hindi ko na mababanggit isa-isa. De joke lang. Si Waking lang ang sponsor ko, Waking Nation. Si Waking lang ang talagang loyal sa akin. So, maraming salamat sa inyo, Waking Nation. At follow nyo nga pala ako sa IG, Justigas. Yes. Yun lang, Waking Nation. Salamat sa inyo. Until next time. Bye, Sir.